Dulo ng bato na yon, yung hilira ng bato, yan ay dolomite na dati. Hindi kasalanan to ng bagyo. Kasalanan ng tao na nagtapo ng basura. So kahit yung dolomite guys, hindi nakaligtas sa bagyong Juan. Kung doon sa kabila, basura. Dito may basura din dito guys dito sa bahagi na to na tipo na nila kaninang umaga, kahapon pa pero doon sa dulo ay nakikita ko talagang dami pang basura, so titipunin pa nila yan hanggang hapon so hindi tayo makapasok dahil close ang dolomite sa ngayon dahil nga sa nagre-repair pa sila at nagtitipo ng basura. Pero tingnan mo ninyo guys, ang buhangin ng dolomite tinulak ng alon dito sa gitna. Yan ang kita natin, ang tambak dala ng bagyong Juan. At saka doon sa gitna guys, dahil nga tinulak niya na ng tinulak ang buhangin ng dolomite, nakita na yung bato doon Ako nga dati, ang buhangin ay hanggang doon pa yan sa bato. Ngayon ang bato ay kahit yung tila nakikita na. Ang tinambak nila na bato sa ilalim ay nakikita na rin. So ang buhangin ng dolomite sand ay nandito na sa gitna. At bahagyang umiksi ang dalampasigan or yung nakubiran ng dolomite. Umiksi siya, tinula kasi ang dolomite papunta dito sa gilid. Tinulak ng bagyong Juan, yung tinulak pala ng malalakas na alon. Ito nga phase 1 dati guys ay malapad ito. Pero unti-unti siyang tinutulak ng alon. Ang buhangin kung nakikita nyo, ang buhangin nandito So paigsi siya ng paigsi. Yung kung may nakikita kayong mga ibon, yan ay dati ay nakubiran pa yan ng dolomite. So ngayon tinutulak na siya. Paigsi ng paigsi ang dolomite sand beach. So may tendency na kung hindi nila yan tambakan ulit, ang dolomite ay hanggang dito na lang, mga 5 meters away sa concrete wall. Kasi itulak ng alon yan. Diba? So dapat i-repair nila yan, tambakan ulit doon ng gray sand at saka white sand, para manumbalik ulit yung lapad niya. Yun siya siguro ang tawag na repair. Kasi ang nakikita natin na palagi lang pinapatag nila, pero yung dalampasigan, kahit siguro puntahan natin guys, nakikita ko, napansin ko, kasi umpisa pa lang nandito na ako, napansin ko talaga na umiiksi ang dolomite, ang phase 1 ang phase 1, nakikita na yung batuhan doon sa dulo. Yung batuhan na yan dati, yan ay dolomite sand beach na. Pero ngayon, nakikita na siya. Ang buhangin ay nandito na sa gitna. So wala nga basura dito, nandito na sa gilid. So nakakot na siguro. Sa dulo meron pa, nakita ko kasi sa bakod, Sumilip ako sa taas ng bakod. At nakikita ko sa dulo may natira pa, pero tatapusin nila yan ngayong araw. At ngayong araw ang dolomite sand beach ay close dahil nga sa pagre-repair. So i-repair pa nila, patagin pa nila ulit yan. Yung umumbok na yan sa gitna, patagin nila at saka sila magbukas. Yan. Pero para maganda sana umanumbalik yung dati. Kasi nakikita natin yung dulo ng bato na yon, yung hilira ng bato, yan ay dolomite na dati. Pero ngayon ay dito na, tinulak na ng alon ang buhangin.
Yan ang update no dito sa Dolomite Sandwich. Salamat guys. So guys, nandito tayo sa Manila Bay, no. So Manila Bay pag ganitong bagyo ay kilala talaga ang lugar na ito na dagsain ng basura. No? Makikita nyo puro basura. Ganun din sa kabila, basura din So ang basura hindi po yan galing sa dito na tinatapon na dito mismo, pero ito ay galing sa ibang lugar, sa mga estero, mga Pasig River. Tinatapon ng mga tao din na pupunta sa Manila Bay, sa dagat, and then dalhin ng alon dito sa gilid. So ang mga basura po ay nandyan yan lumulutang sa dagat. Nakikita nyo, dinadala yan ng hampas, dinadala yan ng alon dito sa dalampasigan. So kadalasan sa mga basura na nakikita natin guys ay plastic. Plastic na bote, plastic na baso, at mga balat ng chicherya. Alam nyo ba guys na ayon sa aking nabasa na ang plastic ay tumatagal ng 300 hanggang 400 years bago ito ma-decompose, or 300 to 400 years the same plastic pa rin ang inyong ating makikita. So kung nakikita nyo yung mga plastic na yan ay tinangayan dinala ng bagyo dito sa Manila Bay. So ito yung sa likuran na bahagi, yung pinakamaraming tumpok ng basura. So sa ngayon nakikita natin yung mga tauhan ng MMDA na nagsasako ng basura, at maya maya ikarga nila yan sa kanilang dump truck. Yan, grabe So ito yung basura guys na tinangay dito ng alon nung kasagsagan ng bagyong Juan dito sa Manila Bay. So kung nakikita nyo, pinakamaraming basura ay gawa sa plastic. So hindi rin naman nagpapabaya ang tauhan ng MMDA para isako at pilit na matapos ito at matapon na sa designated dump site. Bawat maliliit or lahat ng basura na makikita dito ay tinitipon nila yan mula sa pinakamaliit, kahit takip lang yan ng bote, ay titipunin nila yan at isasako. Ganyan kahirap ang trabaho din ng mga tagalinis dito sa Manila Bay. Ito
Ito yung mga nasako na nila guys, oh. Dami na niyan hanggang doon pa. Siguro kung ako pag tansyahin ang nasako na nila, nasa isang tonelada na basura. Umpisa kanina umaga hanggang ngayon, mga alas 10 na ngayon ang oras. So mga isang tonelada na. At ang natira sigurado toniladang basura pa yan ang isasako nila. Ganyan kahirap magtipon ng basura. So kung nakikita niyo yan guys, oh, yung mga maliliit, tinitipon pa nila yan. At kinakamay, sinisilid sa sako. Yan. So ito guys, para maintindihan ng ating mga mamamayan kung gaano kahirap magtipon ng basura. Yan. Yung mga kahoy walang problema kasi yan naman ay ma-decompose. Pero ang problema itong styro at saka mga plastic na talagang tumatagal ng ilang daang taon bago ma-decompose. Yan. So ilang milyon ang tao dito sa Metro Manila. Ilang katao lang ang naglilinis, nagsasako at para itapon ito sa mga designated dump site. Yung ilang milyon na tao na yan, pag nagtapon ng isang basura o isang buting plastic lang, dito yan maiipon sa Manila Bay. At tuwing bagyo or malakas ang alon, maiipon yan at dito yan pupunta sa dalampasigan. So isipin natin guys, kada buti na itapon nyo dito pumupunta. Kung isang milyon ang nagtapon sa isang araw, ay 1 milyong buti rin ang napupunta dito sa Manila Bay. At ipunin ng ilang tao lang sa loob ng isang araw. So ito pag-isipan natin guys, para sana makonsensya na rin ang mga tao na sana magtapon ng basura sa tamang basurahan para maiwasan natin ang ganitong senaryo. So itong vlog ko guys, hindi naman to babas, or ito ay maintindihan rin sana ng mga tao na hindi kasalanan to ng bagyo, kasalanan ng tao na nagtapon ng basura at binalik ng dagat dito sa dalampasigan. Salamat po, paki-click like and share po ng ating video guys. Salamat po, bye bye po.